So, ayun, good morning mga kaibigan. Si Spikey Moto nga pala. Yung video natin ngayong araw is yung honest review after sales ng Pecon Motorcycle Philippines kasi si 3GP natin pa 2 years na yan mga kaibigan. Sa August 2 years na yan. Ang pinaka ano ko sa video na to is patunayan kung gaano sila mag-asikaso ng mga customer nila. After sales, customer service. Masasabi ko lang mga kaibigan, hindi sila magandang motorcycle company para sa kaalaman nyo lang. Kasi, eto, last year, August din, 1 year nung motor ko. Yung nangyari, nag-order ako ng Tapalodo, bearing harap likod kasi napakahirap hanapan ng bearing neto sa likod kasi nga di ba naka pro arm single sided swing arm siya. Nag-order ako, na-replyan naman ako ng customer service nila after sales department. Pagka-reply sa akin, hindi na ako binalikan mga kaibigan, hindi ako binalikan hanggang sa nagka-problema ulit yung motor ko. Napapa-comment na ako sa mga post nila kasi di ba naglabas sila ng Slick 400. Tapos yung 500cc nila ngayon na syempre pinagmamalaki nila yung 500cc nga daw. Sa mga nagbabalak kumuha kay Pecon Motorcycle Philippines ng unit, kahit ano pang unit yan mga kaibigan, pag-isipan nyo ng mabuti kasi wala silang ma-provide na pyesa. Number 1, yung sprocket harap likod dito sa 3GP. Pag 2 years na to, wala pa rin silang napoprovide na ganon. Kasi syempre, sa Big 4, alam naman natin sa Big 4 na katulad ng Honda, Suzuki, Yamaha, tsaka Kawasaki, na ipoprovide nila kung ano yung mga kailangan ng customer nila. Si Pecon Motorcycle Philippines, FKM Motorcycle Philippines, o kung ano pa man tawag sa kanya, walang napoprovide mga kaibigan. Ito pala, last year nung January, pinakita ko sa kanila yung problema ng motor ko. Kasi yung naging problema ng motor ko mga kaibigan is yung tawag nito, yung inverted telescopic fork niya sa harap tumagas. 3,000 pa lang yung tinatakbo ko nung time na yon sa motor ko. Pagpunta ko sa Muntinlupa branch, ang sabi sa akin ni Ma'am Janet is pasok pa yan sa warranty sir. Sige, gawa natin ng order, sulat natin na under warranty nga, papalitan ng bago. Ang sabi sa akin ng isang mekaniko, pag under warranty daw yung telescopic fork, inverted telescopic fork sa harap, kailangan daw yan pinapalitan dalawa. Kasi nga syempre dapat dalawa kasi bawas na yung isa eh, tsaka luma na yung isa. Dapat pag pinalitan daw yung isa na telescopic fork, dapat sabay daw yan. Sabi ko naman sa kanya, nakakahiya naman kasi gastos na naman yun ng company nyo, nakakahiya naman. Isa lang naman yung may problema, isa lang yung under warranty ko, isa lang yung pinilit ko. So ayun na nga, isa under warranty ko yun mga kaibigan. Magkakatapusan ng January last year 2023. Dumating sa akin yon last year 2023 ng January. Dumating yung telescopic fork December bago magpasko ng 2023. Ito na. Dahil sa busy ko sa trabaho, araw-araw may pasok, hindi ako nakakapunta sa Muntinlupa branch kasi maaga yung pasok, gabi na rin yung uwi. Nung last month, holiday,
Tapos, ah, napaaga pa yung uwi. Dinala ko to sa Muntinlupa branch. Pinagawa ko yung sinasabi nilang telescopic fork. May nagsabi pa sa akin na mekaniko na, sir, kabit na natin to nung December. Malakas ka sa akin, sir. Okay, sabi ko, malakas. Pero December na yun. Kung iba-ibang customer yun, nagalit na dun. January mo pinawaranty, December dumating. Malakas pa daw. Malakas. Ayun, naipakabit last month. Pero ito ang makikita nyo, mga kaibigan. Honest review to. Papakita ko sa inyo yung pinalit nilang shock inverter. Papakita ko sa inyo, mga kaibigan. Yan, yung pinalitan nila tagas. Ito, tumatagas pa rin yung pinalit nila. Yan ba yung sinasabing malakas? Malakas ka sa akin, sir. Syempre, oil yan. Pag namreno ka kasi tumatagas, ito na. Ito na siya. Di na yan kumakapit minsan, mga kaibigan. Ayan, naka-Orion pipe tayo. Flex ko lang. At ito yung anuhan ng mga customer nila, yung kahit ako, isa ako sa humanga dyan kasi naka single sided swing arm, parang Ducati nga. Pero all in all, mga kaibigan, doon na tayo sa totoo. Walang kwenta yung after sales department nila. Mahihirapan kayo sa piyesa. Doon na kayo sa The Big Four. Yung Honda, Kawasaki, Suzuki, tsaka Kawasaki. Doon na kayo, mga kaibigan. Huwag kayong magsayang ng pera nyo dito sa kay Pecon Motorcycle Philippines. Hindi to sa paninira sa kanila. Sinasabi ko lang kung ano yung tama, kasi bilang customer nga naman, ang hirap maghanap ng pyesa. Kaya sa mga nagbabalak dyan, pag-isipan nyo ng mabuti. Walang magandang maidudulot sa inyo yung ganyan ni FK Motorcycle Philippines. Ilalabas ko dito, mga kaibigan, yung screenshots nung sinasabi kong si Oliver. Kasi si Oliver, nasira yung motor niyan. May namatay sa side niya, sa kamag-anak niya, na kailangan niya yung motor, pero hindi niya nagamit kasi 1 year na nakatambak sa Muntinlupa branch. Na-provide niya yung perang kailangan para daw sa pyesa, nagastos niya yung pera niya, na-imbis pang business niya kasi may clothing line din daw siya. Katulad sa akin, nagko-clothing line din pala ako, mga kaibigan. Baka na maisipan yung bumili Spikey Clothing brand. Like nyo na rin dyan sa ating page. Ilalabas ko yung screenshot dito, yung pagmamakaawa niya sa mga mekaniko, tapos yung Muntinlupa branch, yung nag-aayos doon. Ilalabas ko dito sa video na to yung mga pagmamakaawa ni Oliver para malinawan na rin kayo na hindi to gawa-gawa ko lang, na kung sino-sino lang, ano lang masasabi ko dito. Ako, nagsasabi ako neto kasi 3GP owner ako. Alam ko yung pakiramdam ng kailangan mo yung pyesa, kailangan mong mapaganda yung motor mo, pero hindi mo magawa kasi wala ngang pyesang mabili. Yun lang, mga kaibigan. Siyempre, kailangan pag nagtayo sila ng ganto dito sa Pilipinas, dapat kaya rin nilang i-provide yung mga pyesang kailangan natin. Naway panoorin nyo to hanggang dulo. Salute.